Good morning mga kagtitipids ka farmers, kamanalon ka magsasaka. Okay, time check 6:16, maaga naman tayo ngayon. Kaya ito lang yung ipipinis natin dito na sa harap. Bali ang gagawin natin ay tapalan po natin yan. Ang edad ng palay na natin ngayon ay magti 30 days. Ayan na yung palay natin. Ito yung inbred kasalukuyang bumibinat. At ang ginagawa natin ito, back to back tatapalan natin. Tapos matutulungan pa natin yung kanal para lalalim. Itatapal natin dyan para pag patubig na, ayan o, ang babaw na, ay walang aapaw. At abangan nyo na lang yung natin ay tatap dress na tayo. Pero yung tatimingan natin talaga yung funicle initiation. Okay, yun talaga yung tamang panahon ng pagbitaw ng abono sa top dressing, lalo yung mga nagtitipid. Kaya ang gagawin natin, i-install ko lang dito. Maganda pag final nakatapal na kayo. Dito na lang hindi natapos na doon. At i-upload natin mamaya yung 37 days sa YouTube para makita nyo yung mga diniscuss natin doon hanggang sa likod. Yung palay na binuko. Gaano kalakas mag-sowi. Yung lungpin na sinasabi ng iba ay mahina mag-sowi. Meron nga nag-sowi 79. Yung sowi natin yan, pinakita ko. Depende po kasi yan sa protocol. Okay? Kung sa protocol ng Agritipid PH, kung sundan nyo lang yung binibigay namin, ay magsusuwi po yan. Okay? Kasi halos gabi-gabi, araw-araw tayong nagbibigay ng payo at aral po dun. So, ipapakita ko lang sa inyo yung gagawin natin. Ayan. Tayo muna gagawa para malinis lahat. Yan, pamahayan kasi ng peste. Mga pesteng sisira sa inyong palayan, daga, ibon, insekto na makakasira sa inyong palay. Tapos ano pa, yung damo, napaka-importante yun. Ito lang matrabaho natin kasi maaga ngayon, Lunes. Kailangan nyo ito. Yan, para ipakita ko lang sa inyo. Go-contest tayo. Naalala ko pala, ipipinis na natin to. Kailangan bago kayo ng top dress or nakatabas na kayo at nakalinis, huwag niyong pabayaan may pamahayan kasi mas magastos. At naayos niyo na yung mga pilapil para wala kayong tagas sa pag nagpatubig kayo ay maganda. Ganyan nyo lang. Tapos back to back mamaya. Para wala nang lusot yan damo, ang tapalan nyo para kayong nagtampi. Kabilis, mag-contest lang kayo kasi masusugat kayo dyan kung may nakausling sa pilapil. Kuhol, matalas yung kuhol. Ganyan lang, wala nang sisibol yan, di napakaganda yung panyo. Yun ang hintayin, sabihin pa ng mga amo nyo na ayusin nyo yung mga pilapil po ninyo para naman pag umikot siya ay gaganahan naman, baka bibigyan pa kayo ng bonus. Huwag naman yung ang inaayos nyo lang nasa harap, pagpunta sa likod nandun pala yung problema, walang hulip, hindi man lang nakahulip yung gilid, lalo yung gilid hindi nahulipan, daming damo. Ano pa? Mga problema dyan. Hindi pantay-pantay yung daming sakit pala. Nasa harap lang pala yung inaayos. Ganun yung mga may 3S na tagasaka. Yung 3S na sinasabi natin sa Ilocano, sa Nultet, sulit. Yung nandun lahat, maiksi yung pasensya. Ang kadalasan niya, pag maiksi ang pasensya nyo, wala, tamad. Mapupunta sa pagkatamad po yun. At wala kayong aanihin. Yung tapos kadalasan ang dyan, hindi ang insekto nasa gabi o gabi pa, madilim, maraming insekto. Kung tagasakan nyo panay lasing, wala, mag-spray yan, sisirain pa yung uhay ng palay ninyo, susugatan pa yung palay ninyo, mag-i-spray yan alas 9 kasi hindi makapunta ng madilim pa. Nandun lahat yung mga kalaban
sa pagpalay. O yan. Tapos yan. Back to back natin. Dito muna para makita nyo. Patrasan ninyo para kahit walang tubig, naapakan nyo na yung kwan, lumambot na. Yun na itaas pa natin yung pinapil. Natulungan nyo pa yung mga nagpapadaan ng tubig dito. Ang babaw na oh. Kung hindi nyo laliman yan, mabagal yung patubig nila, mapipirwisyo po kayo. Dahil gusto nyo magpatuyo, hindi kayo makakapagpatuyo. Dire-diretso yan. Ang babaw. Kita nyo? Talagang aapaw dyan sa palayan ninyo. Kung sagaran na patubig. Yan, kung hindi natin matatapos bukas na yung isa. Kasi Monday ngayon. Di ba? Bago tayo naghatid, natapos na yung trabaho. Ganun, nakapag-pulyar na tayo. Bago naghatid, tapos na. Mas maganda kung may tubig sana. Ngayon ko lang kasi naisip. Ang bilis lang to kung may tubig. Itong kanal. Ganyan. Wag nyo nang laktawan yung iba. Kasi sisibol pa rin yung kanyan. Damo. So, ganyan, okay? Di na itaas pa natin. Ganun lang. Kakat na natin dahil full memory na tayo. Walang sapat na memory ang cellphone po natin. Naghirap po. Sharing is caring. Okay mga kagritibit, tapos na. Ayan, kunin na natin yung mga gamit natin. Ganyan lang yung maghahatid kasi tayo eh. Bukas na yung iba, ganyan lang gagawin natin, oh. Di na palalim pa natin. Yan, ganyan lang gawin ninyo. Wala nang sisibol yan hanggang kasi naitapal na natin. Pabaliktad yung pagtapal natin galing sa ilalim. Naitapal na. Okay sana yan kung madugtungan nila hanggang doon. Ang bilis naman magpa tubig. Kasi dito lang naman kasi sa atin madalas inaayos natin. Pag nagtabas sila ayos, wala nang kasunod. Kaya yan yung mga sikreto. Factors pa rin po yan. Yung mga nagsasabi dyan, marami. Matagal na. Sanay na tayo sa ganyan. Mga nagsasabi na wala sa pilapil yung mataas na ani. Mali po yan. Nasa pilapil ang sisira sa inyong palayan. Yun yung mga rason po. Reason ng mga may 3 S po. Yung ganun na tagasaka. Yung pilapil natin, minsan pa ayaw nila tabasan, may alaga sila. Hindi nila alam na dinadagdagan yung gastos ninyo sa pagsasaka dahil pasisibulin yung malalaking dyan, mga damo, at gagapasin din nila. Ang dami ng nakasuksok na insekto doon at pupunta doon sa inyo, may breeding site doon, pupunta doon sa gitna na inyong palayan, doon sisira. Kaya yung sinasabi nila na wala sa pilapil ang mataas na ani, baliktad po yun. Nasa pilapil ang mataas na
ani. Dahil kung pangit yung pilapil nyo, ang daming butas ng kuhol, kiwit, hindi nyo man maayos-ayos, daming damo, daming pesting daga, ibon, pesting insekto, o ano ang kanyo, mataas ba? Nasa pilapil po ba? Yung mataas na ani, mga tagasaka po dyan na may 3 S. Okay, sa nultit, sulit. Dapat 4 sa dot. Okay. Yan yung maiksim pasensya. Tamad. May katamaran. At ano pa? Yung kwan na yun, andun na lahat. Kasama na ng Triple S sa Ilocano. Sharing is caring. Okay, nagkakaliwanagan po ba tayo? Yung mga tagasaka po dyan, yung rason po ninyo na wala sa pilapil ang mataas na ani, baliktad po yan. Paano maging efficient, effective yung pagpapatubig po ninyo? Kung butas-butas, wasak yung inyong pilapil. Kawawa naman yung farm owner. Nasa pilapil yung dagdag gastos sa inputs, pataba, patubig, at ano pa, at mahinang ani. Kung maganda yung pilapil ninyo, malinis, hindi pa mahayan ng natakpan yung mga butas ng kuhol, kiwit na siyang lalo yung mga aplan, patubig kahit dito sa lulan. Kung butas-butas yung inyong pilapil, maaksaya sa krudo, tapos maaksaya sa tubig, tapos mabilis mawala yung binitaw nyong abono. Ano pa, pamahayan ng peste, spray kayo ng spray ng insecticide. Magkakasakit nyo yung palay, iron toxicity kasi nabababad. Okay, kaya baliktad po yan. Yung mga farm owner po natin dyan, nasa pilapil yung mataas na ani, palinisan po ninyo, iayos ninyo, ikutan nyo po yung inyong palayan. Baka ang daming problema sa likod, nasa harap lang yung malinis. Ganon yung kung bakit mahina yung inyong ani, late naghulip, kulang sa hulip, ang daming sakit pala sa likod. Ganon na lang, sharing is caring. At baguhin na ninyo yung mga tagasaka dyan, nasa pilapil yung magandang ani, mababang gastos at mataas na ani. Maraming salamat. Tara, maghahatid na po tayo. So yan, bago tayo aalis, tapos na yung mga trabaho natin dito. Yung palay natin ay magte 38 days ngayong araw at hindi pa po tayo nakapag final top dressing para sa funicle initiation. Ito na po yung LA 902 natin na inbred variety. Ayan, na may karakteristik po ito na yung uhay niya ay may bilang na 370 grains to 630 grains per panicle based sa data ni Sir Ludi Aguda. Nakapangalan po sa kanya ito at initial dahil nga po siya yung source natin ng seeds at ibinigay po sa atin ito na foundation seed para mai-adapt natin dito sa Luzon at mai-trial gamit yung protocol po natin. At meron din siyang protocol na binigay natin na gamit yung Yieldmore all-purpose foliar fertilizer natin at yung hyper compost para maging parehas, halos parehas yung magiging protocol na gagamitin dito sa inbred variety po na ito. Ang status po ng inbred ay hindi pa po talaga natapos magsowi. Kaya ang bibilangin ko, kasi may data siya, maabot siya ng 115 to 120 days. Pero tignan natin sa PI, makukompute na po natin yan. Kung sa PI hanggang sa harvest. Sa PI pala makukompute natin pag nag-stop na magsowi dahil mayroon siyang katabi na dalawang LP variety, LP937 at LP2096. Okay, tara na, may lakad po tayo. Pupunta po tayo ng Rojas ulit ngayon. Marami po tayong gagawin. Okay, sama-sama tulong-tulong itaas ang ani at kita. May in-upload na po ako dun sa YouTube channel Agritipid PH at i-upload ko pa yung part 2 kasi hindi kaya, halos isang oras hindi kaya. Sa 35 lang hindi na magpapakita. Nasa at least 30, kalahating oras lang para mai-upload, lalo sa Facebook. Kaya yung ina-upload po natin dyan sa Facebook, yung account po natin, April Banalsuge, ay putol. Puntahan nyo sa YouTube channel dahil doon ay mas kompleto po yung detalye. At puntahan nyo na rin, gumawa tayo ng Agritipid page, vlog. Dyan po natin i-upload yung mga
magiging palay ng mga top fielder po natin at ibang mga videos po natin. Puntahan nyo po, i-like, follow, and share nyo na rin po at darating po yung araw na ikutan po natin lahat yung mga ka-agritipid PH po natin para mas mag-guide pa po sila. Okay? Yan, sama natin yung mga top fielder natin, puntahan po natin. Ito yung inayos ko kanina, hindi pa tapos. Yung kabila, mag-exercise tayo, baka mamayang hapon matatapos na natin yon. Ayan, napaka-importante po yan, maayos yung lalo kanal, ayan, daanan ng tubig para walang tagas, yung gusto nating makontrol. Yung tubig ay magagawa po natin. Bakit? Mas effective. Yun pala, ulitin natin, yan, diniscuss ko na kaninang umaga. Yun pala ang tinakpan ninyo, balik na rin na natin, nasa pilapil ang malakas na ani. Bakit? Magiging efficient yung fertilizer ninyo, yung binibitaw yung fertilizer, yung kagagamit nyo ng lason, insecticide, at sakit, nagkaka-iron toxicity dahil sa butas ng kuhol at kiwat, at sa herbicide, ang daming damo. Ganun pa, sa kuhol, ganun din po, kaya nasa pilapil ang mataas na ani. Wala po yan na nasa pilapil yung, wala sa pilapil yung mataas na ani. Nandyan sa pilapil kung paano nyo iles yung gastos ninyo at mataas na ani. Hindi po yan totoo yung sinasabi ng karamihan mga taga-saka dyan na wala sa pilapil mataas na ani dahil sa dala-dala po nilang 3S. Okay? Alam nyo na yung 3S. Punta yung YouTube channel natin, Agritipid PH, nandyan yung 3S. Yung 3S sa Ilocano na palagi natin naririnig. Tapos yung Tagalog po nun kasi paladabog, maiksi ang pasensya at tamad, may katamaran. Pag nandyan yung klase ng taga-saka po ninyo ay delikado, malulugi po kayo or hindi kayo makakaani ng mataas na ani, lalo kung bihira bumibisita sa inyong palayan. Okay, sa pilapil nyo pa lang pinapasibol na yung damo ay mahirap po yon, dami nyong gastos dahil sa katsinda. Okay, pinalaki nila, ang dami ng insekto bago masakati yan, bago maipakain sa mga alaga nila ay malalaki na. Ang dami nang pumunta sa inyong may breeding site na doon, may breeding ground na sa mga damo dyan sa pilapil. Kaya yon ay rason ng mga mababaw na rason po yon. Okay, napakadaling mababaw talaga rason ng mga ayun 3S. Ito na yung LP 937 po natin, magta 30 days. Tignan nyo, nagmamatcho na yung LP 2096. Yan yung ayusin natin mamayang hapon. Yan, umikot tayo bago tayo pupunta ng Rojas. Okay, yan, inikutan natin, tinignan na yung sitwasyon. Hayaan muna natin bumaba, nasa vegetative stage pa lang, nasa tillering stage. Yan pala natin sa magta 30 days ngayon dahil nga yung main puno naglabas pa, yung pinaka last na dahon niya dito sa baba, old, naglabas pa ng sowi. Kaya wala pa yung maglalabas kasi yon kadalasan ng 5th at 6th leaf. Okay, kaya wala pa sa panicle initiation. Ganoon na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH. Bye-bye. Good afternoon mga Agritipid teams. Okay, ang oras ngayon ay 5:27 na pala. Yun, ang palay natin ay 28 days. Okay, saktong 28 days. At ang gagawin natin ngayon, mahangin na naman. Tutuloy natin yun. Mag-exercise tayo. Pakainin lang natin yung mga alaga natin dyan. Tapos itutuloy po natin yan. Araw-araw na mabilis buminat yung palay natin. Ayan, sinasabi ko sa'yo, nagiging macho na. Lalo ngayon, wala nang makitang tubig. Ayan lang muna natin, okay? Na bumaba yung tubig para humaba pa yung ugat. At maglalabas ng mga nasa ibabaw na ugat. Maglalabas yan, yung nasa ibabaw na ugat. Kaya kung bumitaw tayo ng top dressing, nakain na yan. Sa ibabaw pa lang, kumakain na ng sustansya. Okay? Iba pa yung pupunta sa nasa ilalim. Ayan na yung pala natin sa edad na 38. Napaka-porma na. Okay, tignan nyo yung pinulyar natin dito na combination, 4-in-1 na combination. Nakita nyo naman, wala pong burn effect. Okay, ginagawa na natin yan para po makita nyo ng actual, hindi magiging kwentong barbero na lamang. Okay? Yan yung sinasabi ko po
palagi na tayo po ay nag-actual, theoretical, okay, actual, may tamang pag-obserba, pag-analisa, para maging bihasa po tayo lahat. Okay, kahit na mga farm owner hindi nakakapunta sa kanilang sakahan, alam nila, dinidiscuss natin yung actual na nangyayari sa pagpapalay. Okay, ayan o, di ba ang ganda? Pag nagpatubig mga katabi natin doon, di wala nang pupunta, makokontrol natin. Pero mas maganda sana kung noong early stage pa lang, bago pa nung land prep pa lang, naayos na yan. Kung tayo taga-sangkal dyan, naremedyohan na natin yan. Minsan, kung hindi natin maayos pa yan, naglalagay ako ng kanal dyan. Parang ganun. Para hindi ganun na nahuli dito sa bandang harap. Sa susunod, kakanalan na lang natin na ganun kahit na wala nang pilapil para hindi sisibol yung damo. Igaganyan na lang natin, automatic kasi yan na diretso pa tubig ay madidelay. Ayan na. Yung pala natin, yung LP 2096 ng T, ang ganda ng tsura. Habang lumalaki yan, gumaganda na. Ito, i-drain na natin muna ito para maganda yung kwan dyan. I-drain na natin to, ibabagsak muna natin dyan. Ganun lang. O, mula nung nag-abono tayo, ilan na? 31 nag-abono tayo, 30. 7 days na. Kwan lang natin para maganda pa rin yan. Napaka-healthy. Magiging healthy yung kwan natin dyan. Yan, bagsak natin to. Ganun lang magkanal kayo, gawan nyo ng paraan para maging healthy lahat yung kwan, walang namumula-mula, walang tatamaan ng iron toxicity. Tapos sa heat stress, tignan nyo yung mga tip ng kwan nyo, ng palay ninyo. Kung ma-heat stress yan, maninilaw, napaka macho na. O, di ba? Di lalo na sa 40 kanya, 50 days to 40 ang macho na nung LB 2096 natin, no? Makikita nyo, mag-i-slant yan kung maraming sowi. Kaya nagiging macho siya tignan. Tara na, para matapos ko to. Sharing is caring. Tapos ito, patigasin na lang natin. Ang kulang na lang yan, LA 902 po natin ay tigas. Okay, kasi nga nagsusuwi pa yan. Mas late maturing variety kaysa yung LP. Kaya ganyan pa rin tsura. Patigasin po natin yan. Sharing is caring. Tara. Mga kagritipits, yan ang klima ngayon. Mahangin sa gabi. At pauwi na tayo. Natapos na natin yung sinasabi ko kanina dyan. Wala kasing flashlight. Nakalimutan ko. Yung inayos natin dyan banda sa kanal. Tapos na. Napapasilip ko lang sa inyo para makita nyo. Tapos na natin kasi bukas ay lakad natin ay sa Kawayan. May lakad tayo na sa Kawayan. Maghapon tayo sa Kawayan City bukas. O, yan yung tinapos ko. Yan, okay. Ngayon bukas, ang gagawin natin, ika 9 days naman na may tubig yan, nakababad. Halos nakababad yan mula nung nagkuhan tayo. Ay tatanggalin natin yung tubig nung nasa malalim na para humaba pa ng humaba yung ugat at makahabol na rin para pag nagbitaw tayo ng top dressing ay sabay na yung pagtangkad kasi mas malaki pa rin yung palay na humahaba yung ugat at lumalalim, mas mabilis minat kaysa yung nakalubog pa rin para totally na makorek yung lupa, hindi ganun na mayroon pang deficient sakit yan. Hanggang doon natapos na natin yan. Tara na. Okay, ang strong na palay natin ngayon. Kasahan nyo po yan na pipilitin po natin na kumain ng 250 pataas. Nakaya na natin nung nakaraan dry season 2024 sa LP 2096. Pipilitin natin na 272. Kinaya na natin po yun. At alam naman natin yung protocol nun, konting adjust na lang. At mas maganda pa yung ginagamit natin ngayon na yield more natural all-purpose foliar fertilizer. Abang-abang lang, sharing is caring. Maraming salamat.
Bye bye, happy farmers.